Paki-mute mo na. So Yeshua Mashiach Kahugadol Yad Zeshim Elohim. Magandang araw, gabi sa lahat po na nandito ngayon, live sa TikTok ngayong oras. At nawa kayo ay nakakapanood ngayon. Meron tayong religious discussion between two representatives from their respective faith denominations. Ang magdidebate ngayon sa oras na ito ay dalawang magkaibigan na mula sa panig ng Baptist at ng Roman Catholic. Ang kanilang magiging paksa sa oras na ito ay patutunayan ng Baptist side na ang once saved always saved o yung kilala sa tawag ng OSAS ay biblical. Siya po ang affirmative at sa kabila naman ay isang kaibigan natin from the Roman Catholic Faith Defenders or Roman Catholic Church at siya din ay titindig as negative dito sa ating pag-uusap. So bago kayo magpakilala mamaya, i-discuss muna natin ang mga rules na ating officially rulings natin sa debate na ito. At ito po ang magiging tagapamagitan ng ating debate. So, as we are agreeing sa debate na ito, ay bigyan natin ng legalities itong pag-uusap na ito. So, meron tayong official debate rules. Makikita nyo sa screen. Una dyan, no, na rules. Number 1, I want the debaters to listen first dito. Number 1, basahin ko po sa inyo, no? All categorical questions must be answered categorically with explanation of at least 20 seconds maximum. So, kapag categorical ang question, which means pinagpipilian, then dalawa ang choice kung pinagpipilian. Or either sa pinagpipilian or kung ano man yung pinagpipilian, dapat sagutin po yon sa loob ng 20 seconds maximum. Number 2, kapag ang sagot ay both, pwede din po itong tanggapin as accepted answer, which is either na categorical ay kanyang sinagot. No? Kung siya yes, kung siya ay no, ay pwede niya itong sagutin na both. At i-explain niya ito sa loob din ng 20 seconds. So a both answer is accepted with explanation of at least 20 maximum or 20 seconds maximum rather. Number 3, unable to answer a categorical question is automatically denied without explanation and it must be explained on the presentation after. So ganito yan. Yung hindi makasagot ng categorical at hindi siya sasagot, bigla siyang magsagot ng hindi naman yun ang tinatanong sa kanya, tapos hindi naman siya nag-o-object, kung yung bang question, in-object ba niya yun, basta lang siya sumagot ng out of the categorical question, ay magruruling po ako doon, violation po yun, at i-deny po natin yung sagot na yun. Kailangan natin siyang pasagutin ng categorical hanggang sa magsabi siya na either doon sa pagpipilian or kung siya man ay mag-next question. At doon na lang siya magpaliwanag sa presentation niya kung gusto niya itong linawin. Kung bakit hindi siya sasagot ng categorical at bakit hindi siya umaayon doon sa tinatanong sa kanya ng categorical. Number 4, during the final presentation, during the first presentation, only what is laid out should be cross-examined. So ganito yan, number 4. Sa unang presentation, yun lang yung itatanong sa kanya kung ano yung nasabi, nabanggit, nalatag, na note niya, o kung ano man yun. Yun lang po yung itatanong ng unang magtatanong sa first presentation. At hindi pwede magtanong ng wala po doon. Magruruling po ako agad, mapansin ko na hindi naman yun nilatag, or kung hindi naman talaga nilatag. Number 5, no? During the second presentation or rebuttal, any question are allowed. But it must be applied to the topic or aligned to the topic.
Pagdating na sa second round ninyo or second presentation po ninyo, which is rebuttal segment, lahat ng tanong ay pwede na, nilatag man niya or hindi, basta meron pong naaayon pa rin doon sa topic ninyo. Number 6, objections must be directly addressed to the moderator as well as the counter objection. So pag mag-object yung isa, i-direct sa moderator, tapos patapusin, and then after that, magka-counter object yung isa kasi tatanungin natin kung meron ba siyang counter objection. At pag wala naman, sasagot siya. At pag meron, pakikinggan. And then mag-ruling ako, what will be the next step? Kung mag-proceed na ba sa next question or may dapat i-fix. Number 7, no interruption during the presentation, conclusion, and final remarks. Ibig sabihin, walang mag-o-object kapag nagpe-presenta yung nagsasalita o yung presenter. Yung hindi presenter, hindi siya pwede mag-object. No? Kasi disrespect yun sa oras. So, pati sa conclusion niya at sa final remarks. Mag-o-object lang siya kapag cross-examination. Number 8. A debater who received 3 warnings from the moderator. A debater who received 3 warnings from the moderator, pag nalabag na niya, 3 beses, no? Siya po ay mababawasan ng at least 1 minute sa kanyang next na time. At idadagdag yun sa kanyang kausap. Para may disciplinary action tayo dito at maging maayos ang pag-uusap at civilized na debate. Number 9. The cross-examiner should not interrupt the cross-examinee and vice versa, ganun din. So yung nagtatanong ay hindi niya pwede i-interrupt yung palang, sorry no. Ay, correct. Yung nagtatanong ay hindi niya pwede i-interrupt yung tinatanong. So habang nagpapaliwanag po siya, hindi siya pwedeng magtanong agad o tapos na. So hayaan natin matapos yung 30 seconds, tapos ako yung mag-ruling o stop expression. So kapag nagsasagot pa siya, tapos biglang sumabat kasi parang gusto magtanong na agad, ay violation po yun. Same din yun doon sa sumasagot. Hindi pa tapos yung tanong, so sumagot na din agad. So kailangan patapusin mo na yung plain na tanong, then go, sagot ka. Or sagot yung magsasagot. Number 10, walang side comments. So side comments, which means yung parang hindi relevant doon sa issue ninyo at minsan napupunta na doon sa local church ninyo na issue, personal na ganun, personal sa church, personal sa tao. Number 11, walang unprofessional attitude, yung tumatawa-tawa habang sumasagot or nagmamak habang nagpe-present o kung ano man yun. Number 12, out of topic is not accepted. Hindi natin ina-accept ang wala sa topic sa OSAS. So focus lang tayo sa OSAS regardless kung paano nyo gamitin ang argument ninyo. Hindi pwedeng pagdating na dumating na kayo sa ibang topic. Okay? Imbis na OSAS ay naging true church. So bantayan natin yun ha. Number 13, yung showdown ay allowed dito. Basta magkasundo muna. Hindi tayo basta-basta magpapa-showdown kung hindi agree yung dalawa. So pag tanggap na ng bawat isa yung i-showdown, then tuloy na. I-showdown na natin. Number 14, when the moderator says stop, stop. Next question. Pag hindi titigil, then violation mo, warningan ko po. 15, always respect the moderator and the moderator's decision is always final. Kung ano yung final decision, yun po yung masusunod. Tayo po yung masusunod as a moderator at hindi po yung debater. Number 16, being unruly and unkind, disrespectful towards the moderator and the debater is automatic the loser of the debate. Kung disrespectful ka sa kapwa mong debater at sa moderator, automatically talo ka na agad. Ibig sabihin, tapusin na natin yung debate at hayaan natin ng tao ang makapansin sa attitude. 17, last one, no? Para mag-start na tayo sa pagpapakilala. Moderator is not allowed to read or decide. So, hindi ako pwedeng mag-decide at magbasa ng mga reference ninyo. Dapat kayo yung magbabasa noon. Ako lang ay mag-moderate, wala akong kakampihan sa inyo.
will be strict. So, be patient doon sa aking magiging imposition. So, yun yung ating mga rules. So, gusto ko munang marinig kung kayo ba ay sang-ayon dito sa rules na ito bago tayo mag-umpisa. Both debaters, so, gusto ko marinig ang inyong agreement muna. Ay, yes to both of you, no? Maraming salamat po kung kayo po ay agree dito. So, ngayon ulitin natin, no? Ang paksa natin, patutunayan ng baptized ang OSAS, no, na topic, once saved, always saved. Ito ay tututulan ng ating kaibigan mula sa Roman Catholic Church. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng tag-isang minuto para ma-express ninyo ang pagpapakilala at introduction. 1 minute lang po yan. So, syempre, umpisahan po natin sa affirmative sapagkat ang affirmative natin dito ay siya yung mag-represent. So, ang affirmative natin from the Baptist side. Pakilala po muna kayo ang ating affirmative side. Magandang gabi po sa lahat, mga nag-iikuro. Okay. Magandang gabi po sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid. Ako po si Brother Gil Diaz, ang tatayo sa paksang aming napagkasunduan ni Brother Antagonis. Papatunayan ko na ang usas o once save, always save ay nasa Biblia o biblical. At naway mag-enjoy po kayo hanggang matapos ay usaping magkaibigan, hindi po magkalaban. Kaya relax lamang po mga kaibigan. God bless, samahan po niyo kami. Thank you, Mr. Affirmative, sa iyong introduction. Siyempre, 1 minute din para sa ating negative side from the Roman Catholic Faith Defenders. Kapatid? Okay, good evening, brother. Pastor Dino, good evening, moderator, at sa lahat ng audience dito. Ako si Antagonis from the Roman Catholic Church. Babanggain ko yung affirmative. Papatunayan ko naman na ang OSAS or once save, always save is unbiblical. Wala sa Biblia ang turo ng OSAS. Thank you. Start na. Okay, salamat sa inyo pong dalawa na... Okay po na, moderator. Sorry. Ikaw yung timer. Sige, ako na yung timer para hindi magulo. Pwede ba yung timer para makita natin yung oras? Ay, hindi ko may screenshot yung timer natin. Pero kung meron sa inyo makapag-open ng time dyan, kayo na pong bahala dyan. Kasi, kaya kung mag-timer kasi, okay lang naman yan kung agree kayo na mag-base yung aking timer doon sa hindi siya napapakita sa dead screen. Pero kaya kong mag-moderate habang nagta-timer para isa lang yung mag-handle nun, para hindi magulo. Okay. Sige. Kayo naman. Nasa work ako ngayon. Wala akong extra phone, sayang. Gusto ko sana kaya wala akong extra phone na para makita rin. Pwede ka bro. Wala rin akong device mo na isa eh. O sige na lang siguro kung ano yung meron. Doon na lang tayo kung anta. Sige. Start na kasi. Wala na lang yung bias kasi bro. Yeah. Meron akong www.timeanddate.com online timer. So, gagamitin ko to. So, isa-set ko ang inyong debate 10 minutes each sa presentation. Then, sa cross-examination ay merong 7 minutes. Both pa rin may para fair yung time ninyo. And then, sa conclusion ninyo ay 5 minutes yun. So, same na yung lahat na oras. At kahit sa closing remarks, 1 minute, kagaya ng introduction. So, isa-set ko muna ng 10 minutes. Pag nagsalita na yung affirmative o presenter, saka po i-open yung time ha. So, ngayon, dahil tapos na po ng inyong pagpapakilala and I believe na na-express na ninyo ang inyong mga tindig na dapat niyong tindigan. So, ngayon, here we go, no? Let's get it on. Ngayon, tatawagin natin ang ating first presentation ng ating affirmative side mula sa Baptist na si Brother Dino Diaz. Mag-i-start ang time mo, Bro Dino. Mag-mute ako after nito. Pag nagsalita ka na, i-open ko yung time mo. Ayun po, maraming salamat na sa ating moderator. Ayun, kauna-unahan po mga kaibigan, binabati ko po kayo ng mapagpalang araw, umaga, gabi at hapon. Sana po ay mag-i-enjoy po kayo dyan at sa mga panood lamang po nito ay sana po
ay marami po kayong matutunan sa magiging pag-uusap po namin ni Brother Antagonist. Ngayon po tayo po ilalako mga kaibigan sa one save, always save, or OSAS. Ano po ba yung OSAS? Bakit po ay napakarami pong nagtatanong at hindi po naunawaan ang doktrina nito? Ito po yung doktrina ng mga apostol na nagmula po sa Diyos, sa ating Panginoong Isus, at ito po'y sinamahan po no, ng kanilang ng pangako po ng Diyos na kanyang ibibigay, ito mananatili. Hindi po ito mawawala, kundi ito po ay mananatili. No, yung kaligtasan na ibibigay niya po para sa atin. Unang-una, ang tinutukoy po naming ligtas po, yung totally tumanggap talaga ng totoo ng kaligtasan, doon po tayo sa tunay. Hindi po tayo doon sa hindi tunay. No? Ngayon, sa Biblia, meron po tayong mababasa mga kaibigan at kapatid sa Efeso 2:8 hanggang 9. No, sabi doon, for by grace are you saved through faith, not of ourselves, it is the gift of God, not of works or effort, not of your own effort. No? So dito, makikita po natin mga kapatid na niligtas po tayo ng Panginoon at yung kaligtasan na yun na ibinigay niya po ay nanatili po yun. Hindi po yun nawawala sapagkat ang eternal life ay siyang eternal salvation na tinanggap po mga kapatid ng mga tao na sumampalataya sa ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, yung tao sa Biblia, yung tumanggap po kay Kristo, no? Yung mga ligtas na yun, Diyos po ang magsiset po as a part of His body. No, ilalagay po ng Diyos yung ligtas na doon po sa kanyang katawan. Tulad po ng mababasa po natin mga kapatid, dito po sa Acts 2:47. Buksan po ninyo yung Biblia, ako po inyong samahan. Pakiremind po ako pag 3 minutes na lang ha. Yes. Ganito po ang ating mababasa. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ano daw po mga kapatid yung inilalagay sa iglesia, which is yung katawan? Yaon po mga kapatid, yung mga ligtas na. Bakit po? Kasi ang tagapagligtas, yan yung si Kristo. Kaya sinisiguro po ng ating Panginoon, no? Nang ilalagay po sa kanyang katawan, yaon yung mga naligtas. Dagdagan pa natin, 1 Corinthians chapter 12, verse 18. Sabi po dito, 1 Corinthians 12:18, but now hath God set the members of every one of them in the body as it hath pleased Him. O sino daw po maglalagay? Hindi ka aari para maligtas. Hindi ka pumunta para maligtas. Bakit po? Diyos na po ang naglalagay, no, ng mga taong ligtas na bilang bahagi ng kanyang katawan. Nakukuha po natin. Kaya, ang challenge po natin kay Brother Antagonist, no? Sana'y may masagot niya ito. Bigyan niya po tayo ng talata na ang tunay na bahagi ng katawan ni Kristo, ay, tawag nito, ay mawawala ang kaligtasan. Bahagi ng katawan ni Kristo, mawawala ang kaligtasan. Pag hindi niya po yan napamalian at tinuturo po ng once and always save, hindi niya po matutulan ang ating tinatayuan. Abangan po natin yan mamaya. No? Ngayon, ano po ba ang sabi ni Kristo doon sa kanyang katawan na yun ay ang kanyang sarili? Dito po may talata po tayo mababasa dito. No? Mga kapatid, kay Kristo Jesus, buksan din po ninyo ang inyong Biblia. Dito po sa ikalawang Timoteo 2:13, kung hindi man tayo tapat, sabi ni Pablo, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Yun yung pangako. Kaya, pangalawang challenge, no? Patunayan ni Brother Anta na ikaila ni Kristo ang kanyang sarili. Okay? Which is, ano ba yung sarili? Yan yung katawan niya. Yan yung iglesia. Yan ay tayo.
Diyas na tumanggap kay Kristo. So, pag hindi po napamalian yan, ay iwan ko na lang, no? Sorry. Mananatiling nakatayo ang ating argumento. Ayan. Pangatlo, ang aral po ng usas, ang tunay na lingkod ni Kristo ay hindi malilipol. At patunayan naman niya ngayon na ang lingkod ni Kristo, ang tunay na lingkod o ang tupa ni Kristo ay malilipol. Ito ay sulat po natin, hindi malilipol. Yan ang challenge po natin. Ay hindi malilipol. Ano po ba ang ating mababasa ayon sa banal na kasulatan? Dito po mga kapatid, Juan Jess. 3 minutes. Thank you so much. Juan Jess 27. Ano pong ating mababasa dito mga kaibigan at kapatid natin kay Kristo? Sabi po dito, nakikinig sa amin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Baka gagamit siya sa Mateo mamaya na tumatawag doon na hindi kilala ni Kristo. Tandaan po natin, ang tunay na lingkod ay kilala ni Kristo. Tandaan po natin, ang tunay na lingkod ay kilala ni Kristo. 20. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak o walang makakaagaw sa kanila sa akin. Ang ganda-ganda ng pangako na yun. Sa ibang salin po, hindi malilipol ito. Hindi sila mapapahamak, alin po yung tunay na tupa. Kaya, mapatunayan naman ngayon, ang tunay na tupa ni Kristo ay mapapahamak. Dami na nag-challenge na, tatlo na. Nagdagan natin ang isa. No? Ang kaligtasan na ibinigay o ibibigay ng Panginoon ay mananatili. So ngayon, itong pang-apat na punto nito, mananatili sa akin sa kapaligtaran ng kanyang pamamalian nito. No? Tandaan po niyong po isa, pag hindi po ito naitibang, alam na. Okay? Anong sabi po mga kapatid? Ang kaligtasan na ibibigay ng Panginoon tungkol sa kanyang pinangakuan na sa sampalataya kay Kristo ay mananatili in Isaiah 51 verse 6 to 7. Basahin po natin. 51, mga kapatid. Okay. Isaiah 51. Basahin po natin ang ating Biblia. 6. Okay? Sabi po dito mga kapatid, lift up your eyes to heavens and look upon the earth beneath, for the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die like matter. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. So yung righteousness pala ni Kristo, mga kapatid, doon sa pinangakuan niya na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan, ay hindi maa-abolish yung kanyang righteousness. Mananatili yun. Ang salvation na ibibigay niya, ay mananatili niya. Kaya bigyan niya po tayo ng talata na nakalagay po sa isang verse na salitang salvation ay hindi preservation. Tandaan natin, sa talata sa bagong tipan, ang salvation, preservation, ang salitang save ay preserve. So mananatili po yun mga kapatid, tandaan po natin mabuti. Una nating challenge sa kanya, ang bahagi ng katawan ni Kristo ay itatanggi ni Kristo o i-deny niya o ipapahamak niya. Pangalawa, ikaila ni Kristo yung kanyang mga tupa ay malilipol. Malilipol yun. Pangatlo, mga kapatid, ikaila ni Kristo ang kanyang katawan. Pang-apat, hindi mananatili ang kaligtasan o ang righteousness ng Diyos doon sa kanyang tunay na Time. pananampalataya. Time. Ang tunay na lingkod, Time, Mr. Presenter. Okay, maraming salamat, Mr. Presenter, sa oras na inyong na-google doon sa pagpresenta ninyo. Ngayon, dadako tayo dito sa ating
kabilang panig for cross-examination, pinakaunang cross-examination. Meron tayong 7 minutes dito. Mag-uumpisa ang inyong oras, negative side sa pagtatanong for 7 minutes pag nagsalita kayo. Okay, thank you. Okay, dito muna tayo foundation sa ating mga tenor of questions later. So, Pastor Dino, sang-ayon ka ba na ang ibig sabihin ng once saved, always saved? Kung natanggap mo na ang kaligtasan, ito ay mananatili kailanman. Yes, sir. Sangayon po. Yes po, sangayon po ako. Sapagkat yan pong ating mababasa sa Biblia. Tamang-tama yung sinabi ng Diyos ng aking kaligtasan at aking katwiran ay mananatili po magpakailanman. So pag sinabi po ng Diyos, tiyak, mangyayari yun. At ang Diyos po ay hindi po yan maaaring magkamali. Bumabigo sa kanyang pangako. Sapagkat Time. ang pangako ng Next Diyos question. ay po ang inyong kasi. Okay, next question. So, talking about salvation, when does this so-called salvation takes place? Reconstruct po, Brother James. Ano ba maingay? Time's up, time's up, time's up. May maingay ba dyan? Pakicheck ninyo ang inyong side. Tingin ko wala na. Ni-stop yung time ha. Brother antagonist, ipaki-refresh mo yung tanong, naka-stop time tayo. Okay, the question is, so when does this so-called salvation takes place? Open time, answer please. Sa Diyos po. Sa Diyos at sa tao. Binigay po ng Diyos ang kaligtasan para po sa tao at ang kaligtasan na yon ay mananatili po magpakailanman. At dapat pong mapamalayan ngayon yung aking 4 na puntos. Next question. Pastor Dino, I'm asking when, not who. So I repeat the question, when does this salvation, so-called salvation takes place? When? Immediate bro, immediate. Once sa sumampalataya ka po kay Kristo, ang sabi po doon in Ephesians 1:13, after ye heard the gospel of your salvation, no, tinatakan ka ng banal na Espiritu Santo. Yung pagkatapos mo po, immediately, pag tumanggap ka po kay Kristo, matatanggap mo po ang kaligtasan. Thank you. Next question. So, from your answer, so dito pa lang sa lupa, natanggap mo na yung salvation, yes or no? Yes, natatanggap po natin dito sa lupa pa lamang ang kaligtasan sapagkat may mababasa po tayo sa 1 John 5:11 to 13. Yung mga kausap po dito ni Juan ay mga buhay po yan. Meron kayong buhay na walang hanggan. So meron na po silang buhay na walang hanggan. Time. Next question. Yung buhay na sige. Okay, noted. So, sang-ayon ka ba that the gift of salvation is eternal life? Yes or no? Gift of salvation is eternal life? Yes. Bigay po sa Panginoon yun. Yan yung biyaya na tinanggap po sa Diyos, yung buhay na walang hanggan, which is yun yung salvation. Kasi po, tandaan po natin, si Kristo po yung tinanggap at si Kristo yung salvation mismo. At mananatili po yung salvation na yun. Sabi ni Kristo, hindi niya ikatanggi. Next question, time. Sarili. Time, next question. Tayo po yung sarili ni Kristo. Time, next question. Sabi po, natanggap na natin yung salvation dito pa lang sa lupa. So, natanggap na natin yung eternal life na gift of salvation dito pa lang sa lupa, yes or no? Yes. In 1 John 11 to 13. 1 John 11 to 13 ay napatunayan na po natin yan at sa kasang Martin 17. Kaya nagtatanong yung binatang mayaman, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, tinupad po yan doon sa 1 John 5:11 to 13. Next question. Okay. So, ginamit mong talata Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, may mababasa ba tayong verbatim, letra por letra, once saved, always saved sa talatang yan? Meron po tayo kasi nakalagay po preserve. At ang aral po ng usas, once saved, always saved, yan po ang kaligtasan ay mananatili. So sila po ay naligtas at sila po'y buhay, tumanggap po sa Panginoon, no? At yung kaligtasan na kanilang tinanggap ay mananatili yun magpapalitan. Time. Tulad na po na nasusulat Time. sa Isaiah. Time, next question. Next question. Okay. Premise muna, bago may question, babasahin ko yung Ephesians chapter 2, verse 8 na sabi mo, meron tayong mababasang once saved, always saved. Ito, by grace you have been saved through faith, and this is not from you. Is it the gift? It is the gift of God. It is not from works, so no one may boast. Sabi mo, meron tayong mababasang once saved, always saved. May narinig ka bang once saved, always saved?
po. Yung save na yun, that is one save, always save. Mababasa po natin ang preserve. Isang bisis ka lamang po niligtas ng Panginoon, di po ulit-ulit, sapagkat isang bisis lamang po naligtas ang Panginoong Isus. Kaya, one save, always save. Once na-encounter po ang Panginoon, sumampalataya ka, naligtas ka, at ang kaligtasan na yun ay mananatili magpakailanman. Kaya mababasa natin dyan ay preserve. Next question. Okay, sa ginamit mong talata, Acts 2:47. Same question, may mababasa ba tayong verbatim letra por letra, one save, always save, Acts 2:47. Ayos po. Acts 2:47, sinisiguro po ng Panginoon na ang kanyang ilalagay bilang bahagi sa kanyang katawan ay mga ligtas. At suportado po ito ng unang Korinto chapter 12, verse 13 to 18. Mga ligtas na po. Time. Bahagi Next sa question. kanyang katawan, Time. mga Next question. religion at pagpapakailan. Time. Next question. Okay, sa ginamit mong talata, 1 Corinthians 12:14, may mababasa ba tayong letra por letra, one save, always save? 1 Corinthians 12:13, 14. Ano ba? 12:14. 14 to 18. 13, 14 to 18. Ayos po. Yan yung sinasabi doon sa Gawa chapter 2 verse 47 na ang Diyos po sinisiguro niya na ilalagay po niya kanya bilang bahagi sa kanyang katawan o idagdag na doon ay mga ligtas na. Ang sabi doon, hindi ko itatanggi ang aking sarili. Ang Diyos po ay hindi niya ilinay ang kanyang sarili at kami yung kabahagi ng kanyang katawan at kami yung kanyang sarili na hindi niya ilinay. Next question. Time. Next question. Next question. Okay. Sa ginamit mong talata, 2 Timothy 2:13, may mababasa pa tayong letra por letra, one save, always save. Meron po, sapagkat lahat ng nasusulat sa Biblia, letra po yan, letra por letra po yan. Hindi pwede ang talata na walang letra. Ang sabi po doon ay hindi po itatanggi ang kanyang sarili, sapagkat ang kanyang sarili ay siyang bahagi, noon yung tunay na mga ligtas, hindi po yung mga hindi ligtas. Next question. Last question. Okay. Sa ginamit mong talata, 1 Gs 27 to 28, again, may mababasa ba tayong letra por letra, one save, always save? Yes, ang sinabi po ng Panginoon, hindi po malilipon. Yan po ay one save, always save. Yung aking tupa, nakikilala ko sila. At kailanman ay hindi sila aagawin sa aking kamay. Hindi sila malilipon, sapagkat binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ang ganda-ganda ng pangako. Okay, time's up na. Buhay na walang hanggan. Time's up na po guys. Time's up na po. Wala na po. Tapos na po yung 7 minutes. So the first cross-examination from negative to the affirmative has already been ended. So ngayon dadako tayo sa first presentation din naman ng ating kaibigan from the negative side na si Brother Antagonist. Bro, meron kang 10 minutes. Bro, mag-i-start ito pag nagsalita ka na. Okay, thank you, no? So, kanina, ang tinanong ko lang is, may mababasa ba tayong letra por letra na one save, always save? Kasi itong doktrinang one save, always save, this is a self-explanatory doctrine. Meaning to say, the doctrine, the phraseology of the doctrine explains itself. The doctrine explains itself, meaning to say, maintindihan mo na yung doctrine. Kaya ang first question ko sa kanya kanina, kung confirmatory question, kung natanggap mo na ang kaligtasan, ito ay manatili sa kailanman. Yes. So, this is a self-explanatory doctrine. It's like saying, si Kristo ay tunay na Diyos. Yan yung doktrina, self-explanatory doctrine. Hindi ito kagaya ng mga doktrina ng Katoliko na rosary, purgatorio, that you need to explain. Hindi verbatim. So, meaning to say, dapat itong one save, always save is mababasa to letra por letra verbatim sa Biblia. Because this is a self-explanatory doctrine. Once save, always save. Kaya ang tanong ko sa kanya kanina, sa mga binasa niya, yung mga talata, nilista ko, Ephesians 2:8-9, Acts 2:47, 1 Corinthians 12:14, 2 Timothy 2:13, John 10:27-28, and Isaiah 51:6-7. Same question, may mabasa ba tayong letra por letra? Once save, always save, kasi this is a self-explanatory doctrine. It is a statement of fact, declarative statement. Like, si Kristo ay Diyos, so therefore the question is, may mabasa ba tayong
Litra por litra, na si Kristo ay Diyos? Same question na ibabato natin sa one save, always save. Kaya ang tanungan ko sa kanya, litra por litra. Ngayon, ang sagot niya, meron daw. Sa lahat ng talata niya, meron daw tayong mababasa litra por litra. Sorry to say the word, but it is a lie. It was a lie. It was a lie. For example, Ephesians, ito, unang talatang ginamit niya, Ephesians 2:8, chapter 2, verse 8 to 9. By grace you have been saved through faith, and this is not from you. It is a gift from God. It is not from works, so no one may boast. Binasa ko, sabi niya, merong mababasa. So it is, sorry. Stop time, stop time, stop time. Stop time. So, Continue. sorry for saying, but that was a blatant lie. The question is very simple. May mababasa ba tayong letra por letra? And all his answers were, yes, meron. Pero kung titingnan mo lahat ng mga bersikulo na ginamit niya, wala tayong mababasang letra por letra na one save, always save, which is a self-explanatory doctrine. Sa ginamit niyang talata, John 10:27-28, babasahin ko in Tagalog. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakilala ko sila at sumunod sila sa akin. Meaning to say, ang doctrine, this is a suicide at this is suicidal yung ipagamit niya ng John 10:27-28 kasi may sinabi dito na ang aking mga tupa ay sumunod sa akin, meaning to say, ang hindi sumunod, hindi tupa ni Kristo, hindi tunay na tupa ni Kristo. So therefore, before you're going to obtain salvation, sumunod ka muna kay Kristo sa mga turo ni Kristo at sa mga turo ng mga apostoles, sa mga turo sa Biblia. John 10, basahin ko ulit yung ginamit niyang talata, Juan 10:27-28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ang mga tupa daw nakikinig sa kanya, may ginawa ang mga tupa. Therefore, ang mga tunay na tupa nakikinig sa kanya. Therefore, wala kang salvation kung di ka nakikinig kay Kristo. Di ba? So, patunayan niya, kahit hindi ka nakikinig kay Kristo, kahit hindi mo sinunod yung mga sinabi ni Kristo, ligtas ka pa rin. Basahin ko, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. This is his verse. This is his talata na binigay kanina. At sumunod sila sa akin. Therefore, before ka pala maging tunay na tupa, susundin mo muna yung mga sinasabi ni Kristo. Kasi kung susundan natin yung meaning ng one save, always save, na kung natanggap mo ng kaligtasan, ito'y mananatili kailanman, useless ang mga aral ng apostoles at ni Kristo. There's walang sense. Bakit pa nag-evangelyo si Kristo, mga apostoles niya? For example, sabi ni Kristo sa Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. May judgment pa pala. Kung may one save, always save, ano pang sense ng second coming ni Kristo? The last judgment. Revelations 11:18, the last judgment. Kung susundin natin yung doctrine ng one save, always save. So, forgive me for using this word, but this is a doctrine of the evil. You are literally ignoring the teachings of Jesus Christ just because you put in your mind na once you are saved, you are always saved. Di ba? There's nowhere to be found. Kaya kinonfirm ko kanina na saan mababasa itong one save, always save. This is a self-explanatory doctrine. 3 minutes. Meron. Wala. Because this OSAS na doktrina nila, one save, always save, nowhere to be found in the Bible. Sola Escritura to sila, mga Baptist. This is nowhere to be found. Meaning to say, you are making an assumption out of the verses in the Bible. You are inventing doctrine outside in the Bible. Walang nabasa. Kahit buklatin pa natin yung Biblia 1,000 beses. Walang nabasa kung sasabihin nyo naman, sa diwa yan. So meaning to say, this is subjective.
sa diwa ng Baptist, Bible alone kayo eh. Sa diwa ng INC, sa diwa ng MCGI, hindi yan once save, always save. Kaya dapat mabasa itong once save, always save because this is self-explanatory. Same as the doctrine na si Kristo ay Diyos. Dapat may mabasa, walang nabasa. So ngayon, kung wala siyang mabasa na verbatim, once save, always save, therefore, the doctrine once save, always save of OSAS is an invention, unbiblical, out of the Bible, beyond the wordings of the Bible. Mateo 12:36-37. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao, ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan ka. This is really a contradiction to the OSAS. Paparusahan ka, may paparusa pa ba yan sa'yo? May parusa pa pala. Paparusahan ka o pawawalang sala ka. May judgment pa. Sabi niya kanina sa tanong ko, when does this so-called salvation takes place? Dito sa lupa daw. Sabi ko, ano matatanggap do you agree na matatanggap natin sa salvation is eternal life? Sabi niya, oo. So therefore, may eternal life na pala dito pa sa lupa. Ano eternal life yan? Spiritual o physical? So, ang daming contradiction ng usa sa Biblia, kaya unbiblical yan. Useless ang second coming ni Jesus Christ, ang paghuhukom. Kung usa sa pagbabasihan natin, therefore this is an evil doctrine. Is you are already saved. Do not worry about the last judgment. Kasi mananatili daw yung kaligtasan. Hindi. That is not absolute. Hindi absolute ang kaligtasan. You need to work for your salvation. Dito sa Mateo pa rin, 25. 32-33. May separation daw na mangyayari. The sheep and the goat. Saan yung sinasabi niya na may salvation na sa lupa? May salvation na daw sa lupa. Eternal life pa, yung matatanggap natin, nasa lupa pa tayo. Sinabi niya kanina yan. Kaya nga, confirmatory kanina question, dinifine muna natin yung once save, always save. Saan matatanggap ang salvation? Anong matatanggap sa salvation? Dito sa lupa, lahat matatanggap. Useless yung last judgment o final judgment. Ang pagdating ni Kristo, useless. Moderator, ilan na lang yung time ko? 10 seconds, 10 seconds. Okay, I will wait my 10 seconds. Thank you. Alright, thank you very much. So, time left, 5 seconds. At mini-wave na ng ating negative side ang kanyang oras. So, since mini-wave mo na ito, ay magpo-proceed na po tayo sa first cross-examination ng affirmative to the negative side sa unang latag. Ngayon ay dadako tayo sa 7 minutes. Brother Dino Diaz, mag-i-start ang iyong oras sa pagtatanong for 7 minutes pag nagsalita ka na. Okay, una kong tanong, Brother Antagonis, sapagkat sabi mo, hindi tinanggap ang buhay na walang hanggan dito sa lupa, kundi antong nito, gugrupuhin pa yung mga kambing o ang tupa. So tanong ko sa iyo, ito bang mga sinulatan ni Juan, ito bang para ba ito sa mga kaluluwa ng tao o para ito sa mga dito pa sa lupa ng mga tao? Both. Para to sa dito pa sa lupa at yung sinulat ni Juan, hindi yan one save, always save. Tutol ako sa interpretation ng one save, always save, pero hindi ako tutol sa talata for the record. Okay. Sabi po dito sa 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of Son of God. So ito bang sinusulatan? Ito ba nasa lupa pa ba ito o nandun na sa langit? Objection, moderator. According to the rules, sa first latag, magtatanong lang siya sa nilatag ko. Hindi ko nilatag ang John. Yung tinanong niyang talata, hindi ko nilatag yan. Okay, so yan ko muna, yung kanyang objection ay hindi daw niya ito nilatag kaya hindi siya tatanungin.
So, ang ano ba, ang affirmative ba, may counter objection dyan? Ini-next na lang po natin. Next. Deny naman. Okay, next na natin. Sa next question, kasi sabi mo bro, wala daw akong letra por letra, so ikaw na matatanungin ko ngayon. Meron ka bang mababasa din sa Biblia? Letra por letra, verbatim, ganitong nakalagay? Nawawala ang kaligtasan, letra por letra, meron o wala? Wala kang mababasa letra por letra na word na mawawala ang kaligtasan. Pero, mawawala talaga yan yung kaligtasan mo kapag di mo sinunod si Kristo. It doesn't need to be read na may mawawala ang kaligtasan. Mawawala talaga yan. Time. Next Kapag question. di mo sinunod si Kristo. Next question. Susunod ko na tanong. Sabi mo, walang mababasa na nawawala ang kaligtasan. 100% bang tinitindigan mo na tama yung sagot mo na yun? Yes or no? Yes, 101% kung tutindigan yan na wala tayong mababasa na mawawala ang kaligtasan. Pero, na letra por letra. Pero, mawawala ang kaligtasan yan. Ang daming verses na we are instructed na gagawin ang mga kautos ni Kristo, mga apostoles, para matanggap natin yung kaligtasan. Walang letra por letra. Time. Next question. Okay, next question. Alin ang mababasa sa Biblia? Mananatili ang kaligtasan o mawawala ang kaligtasan letra por letra? Mananatili ang kaligtasan, may mababasa tayo na mananatili ang kaligtasan, pero that is not an absolute statement. Hindi yan absolute kasi you need to work for your salvation. Hindi yan absolute at hindi yan usas. Ang mananatili ang kaligtasan, hindi yan usas. Kasi once saved, always saved. Dapat isettle mo muna yung first two words na once saved, always saved, once saved. Next question. Next question. Sabi mo, ang mababasa sa Biblia ay mananatili ang kaligtasan. 100% pag tinitindigan mo ulit yung sagot mo na yun, ang yun ay tama at hindi mo nababawiin. Yes or no? Yes. Hindi ko kinukontra yung yes, 101% or 102%. Pero, hindi yun usas. Hindi ko kukontrahin ang mga talata. Walang kumukontra sa talata. Walang mananampalataya na kumukontra ang talata sa Biblia. Kinukontra ko yung interpretation mo na once saved, always saved yan. Dapat magbasa ka ng word for word na once saved, always saved. Yan. Sige po. Ako dyan. Next question. Sige po. Ang paksa, ang turo na osas ay biblikal. So tanong ko sa iyo, ang salita bang once ay nasa Biblia? Yes or no? Ang salitang once ay nasa Biblia, pero we're talking about once saved, always saved. It is a Objection, moderator. Yes. Time pause. Yes or no po, categorical. Ang Yes. paksa po, saglit lang bro, i-construct ko lang ulit. Ang turo na usas ay biblical. So ngayon, ang once save, always save o usas, papatunayan ko na yun ay nasusulat sa Biblia, hindi po isang talata. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang salita bang once ay nasa Biblia? Yes or no? Saglit lang, gentlemen. Kasi objection yun eh. So may counter objection ba ang negative side? Submitted. Okay, so sasagot ka na? Sasagot na ako. Go ahead, bro. Okay. Ang sagot ko, yes, may word na once sa Biblia. Pero we're looking for the Christology, once saved, always saved. Doctrine yan ninyo, that dapat hindi nyo yan i-dissect word for word. Dapat yan, magsama yan, inseparable yung apat na word na yan. Once saved, always saved. Next question. Sunod na tanong, ang salita bang save ay nasa Biblia? Yes or no? Yes, may salitang save sa Biblia, pero again, we're talking about, our discussion is about the doctrine, once saved, always saved. Dinadissect mo yung mga wordings, dapat mabasa mo once saved, always saved, kasi kung salitang save lang, anong doktrina yung save? Time, next question. Next question. May salita bang always sa Biblia? Yes or no? Yes, ang daming, yes, ang daming always sa Biblia. Again, the answer is, dapat ang basahin mo, once saved, always saved. Kasi doctrine yan, di mo ba yan inseparable yung mga words na yan? How can you formulate a doctrine out of one word na always? Next question. Next question, ulitin ko.
Yan bang salitang save ay nasa Biblia? Yes or no? Yes, na may salitang save sa Biblia, pero wala, ang pinag-uusapan natin, once save, always save, hindi save lang. How can you understand the word save na doctrine? Dapat once save, always save. Next question. Ang paksa, ang turo na usas ay biblical. Yun bang salitang sabi mo kasi, ang once nasa Biblia, ang save ay nasa Biblia, at ang always ay nasa Biblia. Kinonfirm ko ulit sa'yo ang save, sabi mo ay nasa Biblia. Tama ba yung sagot mo na yun? Na yung lahat na na sinagot mo na yes, ay tama yung sagot mo na yun? Na nasa Biblia lahat yun, yes or no? Yes, kung separate ang words na once, saved, always saved, kung separate, but we are looking for the physiology and the doctrine of once saved, always saved. Hindi naman yan magsusuporta kung may nabasa kang always, therefore may once saved, always saved na sa Biblia, therefore biblical na kasi may nabasa kang always. Time. Next question. Next question. Alin ba pag sinabing biblical? Yun bang nanggagaling sa Biblia o yung hindi nanggagaling sa Biblia? Yung nanggagaling sa Biblia, dapat may mabasa kang once save, always save. Hindi once lang, hindi save lang, hindi always lang. Dapat the whole four words of your doctrine, which is once save, always save. Dapat may mabasa kang ganyan para matawag mong biblical ang once save, always save na self-explanatory. Next question. Sabi mo, biblical yun pag nanggaling sa Biblia. Yun bang sagot mo na sabi mo yung once ay nasa Biblia at ang save ay nasa Biblia at ang always ay nasa Biblia at ang save ay sa Biblia? Tama ba ang sagot mo na yun ay sa Biblia? Tama bang sagot mo na yun o mali, categorical? Tama, ang once ay nasa Biblia, ang save ay nasa Biblia, ang always ay nasa Biblia. But again, we are looking for the phraseology, once save, always save. It doesn't mean to say na may mapapabasa kang once sa isang talata na biblical na yung once save, always save. Dapat ang Okay. babasahin nyo, once save, always save, because that is a phraseology. Time's up. Time's up. Next question. Time's up na. Time's up. 7 minutes is ended. Alright. Okay. So, ano muna no, mute muna kayong mga debaters. Salamat sa first cross-examination. Ngayon, dadako tayo syempre sa second rebuttal ng ito. Rebuttal. Yeah. So, dito ho sa ating rebuttal stage, tandaan po ninyo sa ating rules, lahat na po ng tanong, pwede na po itong itanong, basta ayon sa topic. So, welcome din po sa ating 37 live viewers na nandiyan dyan. Sa TikTok ngayong gabi, ngayong umaga saan man kayo naroroon. So, dami pong nag-enjoy sa comment section na talagang nag-enjoy sa inyong maginoong debate. And we believe na nagle-learn sila dito sa ating debate na ito, which is very smooth, no? Ngayon, sa walang pagtatagal, dadako tayo sa rebuttal stage. Siyempre, bibigyan natin ng 10 minutes ang affirmative ulit para sa kanyang panibagong latag. Within that 10 minutes, Bro Dino, pag nagsalita ka na, mag-i-start ang inyong oras. Thank you. Saludo po ako sa aking kausap no, kay Brother Antagonist. Ito. Saludo po ako. Ayan po mga kaibigan at kapatid, tayo po ay dadako sa ating rebuttal. No? At unang-una po, ayon po sa aking pag-defend sa ating faith, ay hindi po tayo napupuntusan. No? Muli, sasabihin ko sa inyo, ang atin pong challenge ay hindi po nag-iba. Nanatili pong nakangiti magpasa hanggang sa ngayon. Ano yung una? Meron po tayong 4 na points na hindi ginalaw. Ibig sabihin, nasa ribatan na tayo, walang may nasira. Ayan, kasi tayo po ang affirmative. At ang gawain po ng negative, sisirain yung 4 na poste. 4 na poste, ano talaga ito? Founded kasi kay Kristo, kaya hindi masisira. No? Una, pagbahagi, no? Bahagi ng katawan ay mapapahamak, no? Papatunayan po yan ng ating kaharap. Papatunayan niya na ang bahagi ng katawan ni Kristo na tunay ay mapapahamak. Hindi niya po ito na-counter. Pangalawa, pinatunayan ko na ang katawan o ang sarili ni Kristo ay hindi niya ito itatanggi. Dapat papatunayan ni Brother Antagonist na itatanggi ni Kristo ang kanyang sarili. Wala pong napatunayan.
Kristo. Yan yung aking pangatlong post. Dapat papatunayan niya na ang mga tupa ni Kristo ay malilipol, hindi po nagalaw. Literal, hindi magalaw. Sabi daw, kailangan daw po sumunod. So, iribat po muna natin ito, mga kapatid. Kailangan po maribat ito. Tingnan po natin sa Juan, Jess, kailangan daw talaga sumunod bago kaligtasan. Mali. Juan, Jess, 27. I-atras natin ang konti sa isang talata. Sabi dito, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So makatay itong my, tumutukoy po ito mga kapatid sa ownership. Pagmamayari na po ito ni Kristo. Hindi ka pwedeng sabi may o hindi ka pagmamayari. Natural, pagmamayari. Tingnan nga po natin kung nauna bang pagsunod. Simula, balikan natin ang 26. But ye believe not, because ye are of my sheep, as I said unto you. Oh, sabi nito, hindi kayo sumasampalataya. Ha? Sapagkat hindi kayo aking tupa. Alin daw po? Take note. Alin daw po ang hindi tupa? Yung hindi sumasampalataya. At hindi sumusunod. So sa makatuwid sa 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa makatuwid, may pananampalataya ito, mga kapatid. Kasi nga, sumunod. Amen? Sumunod. Kasi may pananampalataya. Ito tinutukoy natin. Faith that works. Hindi, faith plus works equals salvation. Mali. Wala mapapasok kung ganon. Oh. Ayan na. At sabi ko, mananatili ang kaligtasan. Sabi niya daw, wala siyang napatunayan na hindi mananatili ang kaligtasan pagkos ito ay sinuportahan na tayo na mababasa daw sa Biblia ay mananatili ang kaligtasan. At walang mababasa na mawawala ang kaligtasan. Amen? Matibay ba? Once and always say matibay. Ngayon, ginamit niya pong Efeso 2:8. Alam mo ba bro, yung salitang save doon, na yan ay suso, yan ay preserve, manatili yan. Yan po ay once save, always save. John 10:27, niribat natin, ito pala may pananampalataya kay Kristo. Kasi nga sumunod. Then, sa Matthew chapter 12, verse 13, and Matthew 25, wala pong nakalagay doon sa mga talata na nawawala ang kaligtasan. Take note, ang paksa, papatunayan natin na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Kung ang kaligtasan ay mananatili magpakailanman, dapat doon po siya, makakounter siya, pamalian. Hindi na pamalian eh. Pagkus pinatibay lalo. Ayan. Sa ang una kong tanong sa kanya, sabi, ang tinatanong mo sa akin, letra por letra, so ibalik ko sa iyo yung argumento mo. Meron din ba tayong mababasa na mawawala ang kaligtasan? Meron o wala? Ang sagot niya, wala. O see? Ano ba kabaliktaran ng wala? Hindi meron. Amen? Meron. O, kinonfirm ko po. Tama ba yung sagot mo na yon? Na walang mababasa, letra por letra, na mawawala ang kaligtasan. Tama ba yun? Yes or no? Yes, tama daw siya na wala, na tinitindigan at tinitiyak niya na walang mababasa na mawawala ang kaligtasan. Usas talaga. Pangalawa, alin ang mababasa sa Biblia? Sabi ko, mananatili ang kaligtasan o mawawala ang kaligtasan? Sabi niya, mananatili ang kaligtasan. Amen. Mananatili ang kaligtasan. Wala pa lang nababasa na hindi mananatili ang kaligtasan. Yun yung sinasabi ko, pag sinabi ng Panginoon, ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman, ay talagang tiyak yun. Hindi po nabigo ang Panginoon pag sinabi, na hindi ka mapapahamak. Abay, hindi talaga yun mapapahamak. Ngayon, ang paksa ko, ang turo na one save, always save, or usas ay biblikal. Pag sinabi pong biblikal, lahat po ay manggagaling sa Biblia, mga kapatid. Hindi po manggagaling sa isang letra, hindi manggagaling sa isang talata, kundi pag sinabing biblikal, ang buo, Genesis hanggang Revelation yan. Kaya ang tanong ko sa kanya, sapagkat ang paksa ay biblikal, meron bang mababasa sa Biblia na once, yes or no? Yes, meron. Meron bang mababasa na save sa Biblia? Yes or no? Yes, meron. Meron bang mababasa sa Biblia always? 3 minutes. Meron ba salitang save? Yes or no? Yes, meron. Ngayon,
sa tao na nasa lupa pa po, ha, ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Then tinanong ko po sa 1 John 5:7, 1 John 5:11 to 13. Kasi sabi niya daw, binibigay daw po buhay na walang hanggan ay sa langit. Mali! Tinanong kita, ito bang sinulatan ni Juan? Ito ba'y sa langit o sa lupa? Sabi niya, objection moderator. Eh bakit kasi ginamit mo eh? Kaya po, na, ah, na ginamit po natin yan para po i-confirma kung tama ba yung pinapatunayan mo. Tatanungin kita kung bang sinulatan ni Juan ay sa langit ba ito o sa lupa? Oh, bakit po? Kasi mas ano ka, kumbaga mahihilo ka pag sinulatan ni Juan yung tagalangit. Ha? Mas mahihilo ka pag inutusan na sumampalataya yung tagalangit para maligtas. Bakit po? Nasa langit na tapos kailangan pang maligtas. Amen? Yan yung sinasabi ho natin na ang aral na once saved, always saved ay biblical at mananatili po ito magpakailanman na matibay, mga kapatid. Ha? Sa lahat po na debate po natin, wala pong may makakatutol o nakakatutol sa aral po ng Diyos na once saved, always saved. Lahat po ito ay nananaig sapagkat ito ang aral ng Diyos at ito ay katotohanan. No? Ayun. Sabi ni Kristo, kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. Kahit hindi tayo faithful sa Panginoon, siya po ay mananatiling faithful. Kasi pinangako niya yan eh. Mga kapatid. Kaya, uulitin ko yung 4 na poste, hindi na pumalihan. Mga kapatid, matibay ang ating pinapatunayan. Kaya, yung mga talata niya kanina na ginamit, mas lalong pinapatibay ang doktrina po ng usas. Ayan, doon sa paghihiwalay po ng kambing at mga tupa na binabanggit, hindi naman yun once save, always save. Hindi yun once save, always save. Bakit po? Ano sabi dito, no? Sa Salmo o sa Psalms chapter 1 verse 5, 4 to 5. Basahin na po natin. Tingnan po natin kung isasama ko ba doon sa hatulan yung mga tupa ni Kristo. Psalm chapter 1 verses 4 to 5. Sabi po dito, the ungodly are Time. not so, Time's up. but are like the Time's chaff up. which the wind Time's up. Time's up. drifteth away. Time's up na po. Therefore, the ungodly shall not stand in Lolo, the judgment. Ay, sorry. time's up, time's up, time's up, Mr. Presenter. Okay? So, tapos po ang 10 minutes doon sa inyong pagpresenta, no? So, ngayon, dadako tayo sa ikalawang cross-examination ng negative side. Bigyan natin siya ng 7 minutes to execute yung kanyang last cross-examination. At remind na po natin para hindi magulo mamaya, lahat na po ng tanong pwede na po itanong. Pero stick to the topic po tayo mga kapatid. So, brother antagonist, mag-i-start ang inyong oras pag nagsalita ka na. 7 minutes. Okay, thank you. First question. Sa sinabi mong hindi mawawala ang kaligtasan, is that absolute? Or may condition? Yes, that is absolute. Dito po sa Isaiah 51, verses 6 to 8, no, yung salvation na pinangako po ay mananatili magpakailanman. At ang sabi po doon, sa Ephesians 8, na tinanggap yun, yun po ay preserve. Pag sinabi pong preserve, yan po ay mananatili at katuparan po doon po sa Isaiah na ipinangako. Time. Next question. Talaga na mananatili. Next question. Next question. Okay. So, therefore, kung sinabi mong absolute, mananatili magpakailanman, therefore, you are exempted for the final judgment. Yes or no? Yes. Kaya nga po, mababasa po natin sa John 3:18. No? Yung sumasampalataya ay hindi na hinahatulan. Yung hindi sumampalataya ay hinahatulan na. So magkatawid bro, yung may pananampalataya kay Kristo, kasi nga once saved, always saved, pag tinanggap mo si Kristo, hindi ka na po makakita po ng paghatol po ng Diyos. Malinaw po sa John 3:18. So again, okay, thank you. So again, just to confirm, kayong mga Baptist, exempted na kayo sa last judgment. Yes or no? As a body, yes. As a body of Christ, yes. Pero po sa lokal, hindi po natin alam yan. Kasi po lokal yan, marami po yung mga
hindi po tunay na ligtas yan. Marami pong mga mapagpanggap yan. Pero pagkatawan po ni Kristo, yes. Bakit po? Sinisiguro po kasi ni Kristo in 1 Corinthians 12, 8, and Acts chapter 2, verse 47, na ibinigay sa kanyang katawan, yun yung ligtas na. Time. Yes. Next question. 100%. Next question. Therefore, sinabi mong yes na ligtas na kayo or accepted kayo sa last judgment. Therefore, certain na yung eternal life ng mga Baptist. Yes or no? Yes. As a part of body of Christ. In John 3:18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya mababasa po natin dito sa 2 Timothy 2:13, hindi niya itatanggi ang kanyang sarili. Time, time. Yun yung tinutukoy Time, na time, time, sarili time. ng Next kapatid question. Kristo. Next question. Next question. Okay. Nabasa mo ba yung 2 Corinthians chapter 5 verse 10? Yes or no? Nabasa ko yan, 1 Corinthians chapter 5, verse 10. Yes po. Bakit bro? Next question. Next question na. Next question. Sige, sige. Sinabi dito, for we must all, I repeat the word, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Sinabi mo kanina, exempted ang mga Baptist. So ano yung tama? Exempted ang mga Baptist o itong 2 Corinthians 5:10 na we must all appear before the judgment seat of Christ? All, walang exempted. Categorical. Tama yung sa akin. Siyempre, accepted ang mga Baptist. Bakit po? Hindi mo naunawaan ang talata na yan. Basahin mo ulit. Linawan mo. 1 Corinthians chapter 5, verse 10. Hindi naman ganun po nakalagay po. Objection, moderator. Objection. He is under cross-examination, therefore his only job is to answer question, not to give a commandment to me. Sabi niya, basahin mo ulit. Okay, okay. Counter objections, affirmative. Yes, that is part of my answer according to his question. Okay. Submitted. Next question. So, next question Next tayo. question. Okay, sinabi mo na ikaw yung tama. So mali ang nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na we must all appear before judgment. Yes or no? Mali bro. Tanong mo, no? Unang-una, wala pa akong sinabi na mali ang 1 Corinthians 5 na yan. Objection, Only po, moderator. Objection. ikaw po nag-conclude. Objection, objection. The question is categorical. According to the rules, it must be answered categorically. Excuse me, okay. Yes or no daw yung categorical. So, counter objection muna. Yes, this is my counter objection. That is fallacy of assumptions. Unang-una po, nag-assume siya na kinongclude niya na nagsabi po ako na mali ang nasa 1 Corinthians chapter 10. Sabi ko po, siya po hindi niya po naunawaan ang talata. Kasi po, talata po ginamit ko, ang ginawa niya po, talata-talata, pinaglalaban niya. Dapat po, Okay na, okay na. Okay na, bro. i-reconcile mo muna dalawang talata bago mag-conclude po ng another establishment of faith. Okay na, bro. Okay na, bro. Okay na, bro. Establishing faith. Okay na, bro. Okay na, bro. Counter objection, moderator. Sige, sige. Fallacy of Isa lang po counter. Hindi, wala Isa lang po. Sige, teka lang po. Teka lang, affirmative, affirmative. Teka lang. Ano yung... Counter objection, moderator. Fallacy of assumption does not apply because my question is based on his recent answer na sinabi, ang question ko is ano yung tama, ikaw na ang sinasabi mo exempted kayong mga Baptist o itong 2 Corinthians sabi niya siya. So I'm not making an assumption or a presumption. Okay. I'm just following his answer na sabi niya siya yung tama. So kinonfirm ko lang na so kung tama ka mali itong 2 Corinthians. Okay, naintindihan ko na yung ano niyo. Naintindihan ko na yung ano niyo, yung objection at saka yung counter objection. So ganito again, mag-stick ako doon sa categorical na pagtatanong. I know na merong counter objection yung isa, based sa kanya is assumption daw. Pero ganito, no? Ipapa-categorical natin ulit yung tanong, tapos tingnan natin kung categorically sasagutin, or kapag hindi po sasagutin ng categorical, mag-object po, no? Kung ano man yung dahilan kung sasagot ba or hindi, magsabi siyang next question kung ito ay hindi niya sasagutin. Kasi we have to go back to the categorical rulings natin. Sige, pakiulit mo yung tanong mo, bro, na categorical, tapos itatanong natin sa affirmative. Okay, thank you, moderator. Stop time to kasi naulit kasi. Stop time. Go ahead. Okay, thank you, moderator. Sabi niya kanina, siya yung tama. Siya yung tama. So therefore, common sense dictates, mali itong 2 Corinthians 5:10. So ang tanong ko sa kanya, it is just a confirmatory question. Mali ba tong
mali ba tong 2 Corinthians 2:15 na sinasabi nitong we must all appear before the judgment? Yes or no? Yes or no? Sagot? Ayan. No, hindi po mali ang talata, pareho po kaming tama, mali lang pong inyong pagkaunawa. No, kung basahin niyo pong mabuti yan bro, iba pong interpretasyon ninyo sa talata. Bakit po? Unang-una, i-reconcile mo pong darawang text. Doon po sinabi, hindi hinahatulan, tapos ipapakontra mo, hinahatulan na. Sa makatid, mali pong interpretasyon yung ayon po sa talatang ito. Next question. Okay, next question. Sa talatang ginamit mo kanina, sabi mo, ito ang patunay ng unang poste ko. Sorry, hindi pala ito unang poste. I don't know anong poste ito. Basta nagbigay ka ng 4 na poste. Pero sabi mo dito sa, sorry, John 10:27, 20, John 10, chapter 27, 28. No? Babasahin ko muna yung talata as a premise para guided tayo. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumunod sila sa akin. Kaya ang tinutukoy ba dito ay tunay na tupa ni Kristo? Yes. Bakit po? Wala pong mababasang speaking tupa ni Kristo. Bakit po? Ang tupa ni Kristo ay tunay. Yan po. Mababasa po natin dito sa John 10. Ito yung peke. John 10:26, no? Ito po yung peke kung inyong pag-aralan mabuti ang talatang ito. Sabi po dito, John 10:26, but ye believe not because ye are not of my sheep, as I said unto you. Yung hindi sumasampalataya, sumusunod kay Kristo. Yan yung Time. Next question. Next question. Thank you. So kung may tunay na tupa, may peking tupa, yes or no? Confirmatory question. Yes, yung peke po, yun yung hindi tupa ni Kristo. Bakit po? Kasi nakikilala ni Kristo yung sa kanya, bro. Kaya pag ipasok mo na hindi tunay, na nakikilala ni Kristo, magkakaroon po tayo ng problema. Malinaw po sa 1 John 2:19, yung peke na nakasama po nila ay nagsilabas talaga sa uling araw na yun upang mahayag po kung ano talaga sila. Yan yung mga peke. Doon ang pinapatunayan ng usas tunay, hindi peke. Okay. Next question. Next question. Okay, thank you. So, do you agree na kapag sinabi natin tunay na tupa, sumusunod kay Kristo, yes or no? No. Bakit po kailangan po sumampalataya bago sumunod? Kaya faith that works. Hindi faith plus works equals salvation. Mali. Faith that works. Sumampalataya kaya sumunod. According po sa Pilipos. Time. Next question. Next question. Okay, next question. So, sinabi mo, no, manampalataya muna. Manampalataya muna, tapos works. Yes. Tama ba yung narinig ko? Yes, sumampalataya, naligtas, then sumunod. According po sa Efeso chapter 2, verses 8, 9 to 10. Dito pa lang po sa first 10, verse 8, naligtas na. Past tense na yun. Pagdating sa 9, naligtas sila, hindi doon sa gawa. Time. Last question. Naligtas na, kaya gumawa. Okay, Last question. Next question. Manampalataya pero may gawa, mali, tunay na tupa pa ba? Yes or no? Ano? Bakit po hindi po tunay yan? According po sa Isaiah 64 verses, ang inyong own righteousness like a filthy rag. So maruming basahan, kaya po makikita una talaga yung faith na ligtas, then dahil ligtas na, gumawa. Hindi po gumawa sa mampalataya para maligtas. Yun yung batayan po ng tupa. Ligtas na, dahil ligtas na, gumawa, sumunod po sa Panginoon. Time's up na. 7 minutes is done na po. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat po ulit sa inyong pagtatanungan, sagutan sa pinaka-last cross-examination. So ngayon, final presentation din po ng negative side ngayon. So meron siyang 10 minutes para dyan. Brother antagonist, no, ilatag mo ang yung next rebuttal mo. So meron kang 10 minutes. Mag-start to bro, pag nagsalita ka na bro. Go ahead. Okay, thank you. So, again, I am a negative side. Kontrahin ko yung affirmative. So, therefore, it is best to na ang mga latag ko is yung mga sagutan niya kanina. Pwede naman akong di maglatag ng akin. Yung mga sagutan lang niya kanina yung inilatag ko. Ngayon, tinanong niya ako kanina, kung nasa Biblia ba yung save? Yes. Tinanong ko, kung nasa Biblia ba yung always? Yung nasa Biblia ba yung once? Nakakatawa lang talagang isipin na the argument is biblical and once save, always save because those separate words can be found in the Bible.
What kind of argument is that? That just because you found the word once, you found the word save, you found the word always, biblical na yung osas. I do not see that kind of argument. This is my first time hearing that kind of argument. Dapat mong hanapin sa Biblia, since that is an self-explanatory doctrine, those four words, because how can you interpret or define the doctrine once save, always save, kung ang mababasa mo lang save, kung ang mababasa mo lang always, kung ang mababasa mo lang once. Di ba? Ngayon, tinanong ko siya kanina na, is your statement saying na ang kaligtasan ay mananatili, coming from the Bible, na ang kaligtasan daw ay mananatili? Wala naman tayong kontra sa Biblia. Wala naman tayong kontra sa Biblia na mananatili. Kasi who are we as a faithful to contradict the verses in the Bible? What we are trying to say is that ang kinukontra natin yung interpretation yun na osas to. So ang tanong ko sa kanya, ang nabasa mo bang mananatili ang kaligtasan, is that an absolute statement? Sabi niya, yes. So may follow-up question, if absolute yan, wala yung mga kondisyon. Sabi niya, yes. So therefore, kayong mga Baptist, tiyak na yung kaligtasan niya. Sabi niya, yes. So therefore, you are exempted. You are exempted sa final judgment, the second coming of Jesus Christ. Sabi niya, yes. Ha? Litra por litra natin narinig, exempted ang mga Baptist sa final judgment. What a claim! Ngayon, binasahan ko siya ng 2 Corinthians 5:10, ang nakalagay doon, for we must all appear before the judgment seat of Christ. This is technically contradicts to his statement na exempted na sila sa final judgment, itong mga Baptist. Si Pastor Dino, exempted na sa last judgment kasi nakalagay dito, for we must all, tayo daw lahat. Walang exempted. Walang nilagay dito, for we must all, except ang mga Baptist, appear before the judgment of the seat of Christ, so that each of us, may continue pa, so that each of us may receive what is due. What is due? Anong nararapat sa atin? Due us for the things done, ang ating mga ginawa daw, while in the body, whether good or bad. Napakalinaw ng talata, litra por litra, na nagsisinungaling si Pastor Dino na exempted ang mga Baptist. Sabi ito, we must all appear, we must all. Napakalinaw, all appear. Therefore, kayong mga Baptist, you're still subject for judgment before Jesus Christ. We don't know when. Basta, we're all answerable to Jesus Christ sa lahat ng mga ginawa natin dito sa lupa. Sabi dito, for what is due us for the things done while we are in the body, whether good or bad. May judgment tayo lahat, all. Ngayon, punta tayo sa talatang Juan 10:20-28, ginamit yung talata na babasahin ko. Nakinig sa akin ang aking mga tupa, nakilala ko sila at sumunod sila sa akin. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kung may tunay na tupa ba to? Sabi niya, yes. At sabi ko, kung tunay na tupa to, may peking tupa. Sabi niya, yes. So, ang tunay na tupa, sumunod ni Kristo, hindi. Sabi niya, no. Dapat muna daw may faith before works. So, ang follow-up question ko, magiging tunay na tupa ka ba kung faith lang at walang works? Sabi niya, hindi. Kasi faith muna bago works. So, meaning to say, kung ang tunay na tupa pala, inseparable para tong faith and works. Hindi pala faith lang. Dapat may works. Kasi sabi niya kanina, no. Sabi niya kanina, dapat daw, faith, dapat tapos may works. Kasi, tinanong ko siya, tunay na tupa ka ba kung faith lang? Sabi niya, no. Dapat, kasunod ng faith, may works. So, may works pala talaga. Before ka,
makatanggap ng salvation. At yung works niyan, subject for judgment yan. Subject for judgment yan. Who are we? Who are we to defy what is written in the Bible na may final judgment pa? We're all answerable to Jesus Christ. We're all answerable to God. Ito yung ginagawa natin dito sa lupa. Therefore, itong usas, ito yung naturo ng demonyo. 3 minutes. False hope. False hope to. Na mananatili, just because may mababasa tayong mananatili ang kaligtasan, absolute na pala. Sabi niya kanina, absolute na pala itong mananatili ang kahit anong gawin mo. That is my very question kanina. Is this absolute? Sabi niya absolute. So meaning to say, whatever you did here on earth, whatever you do here on earth, it doesn't matter because this is absolute. Mananatili ang kaligtasan. Di ba? Sabi niya, yes, absolute yan. So meaning to say, walang condition, walang exception, walang reservation. So, kahit anong gawin mo pa, kasi absolute mananatili ang kaligtasan. Magpakailanman. Mananatili kailanman daw. So therefore, ang one save, always save, yung 4 na poste na itinayo niya, natumba na lahat. Kasi, number 1, walang mababasang litra por litra na one save, always save since usas is self-explanatory. Dapat mababasa na one save, always save. Pero ang ginawa niya, dinissect niya. Na dapat daw may mababasa tayong once, sa ibang talata naman may save, sa ibang talata may always, para biblical yung one save, always save. What kind of argument is that? You cannot dissect every word of your doctrine na once, nasa Biblia, save, nasa Biblia, always, nasa Biblia. Dapat itong 4 words na to, one save, always, this is equal to a statement, one save, always save. Mababasa mo. So therefore, kung kayo, Bible alone kayo mga Baptist, biblical para sa inyo, since the doctrine is self-explanatory, dapat mabasa to. At not based on your personal interpretation of the verses. Kasi sabi ni Pastor kanina, dapat kontrahin niya tong mga posti ko sa John 10:28. Hindi ko walang siraulong faithful Christian na tututol sa mga talata. Ang tinututulan ko dito, yung interpretation nyo sa mga talata na this is one save, always save. Again, for the record, hindi ko tinututulan. Therefore, mali ang posting itinayo. Ang posting itinayo, it doesn't need to be destroyed because talata to yung itinayo niya. Sabi niya, dapat may mababasa siyang hindi mananatili ang kaligtasan. Mali. Hindi namin tinututulan ang talata, ang tinututulan namin yung interpretation nyo na one save, always save. Wala kayong nabasa sa lahat ng talatang ibinigay ni Pastor dito. Walang nabasa ang one save, always save. And so therefore, ang one save, always save doctrine, it is just an invention of your founder. It is just an invention of your founder. And so therefore, this is unbiblical. This is unbiblical. And so therefore, since this is unbiblical, this is a doctrine of the devil. Unbiblical outside the Bible. Imagine, who are we to claim that we are exempted to the final judgment? This is recorded by the way. The Baptists are exempted for the final judgment. Contradictory to 2 Corinthians na binasa ko that we are all appear before the seat of Christ. And we are being judged what is due sa ating ginawa dito sa lupa. Wala sinabi itong may exception. You're focusing on one verse. Ito usas, isang verse, mananatili ang kaligtasan. Hindi nyo naman tiningnan yung ibang kuan. Time's up. Thank you so much sa inyong huling paglatag, no? Ang negative side. So, ngayon, dadako tayo sa last na pagtatanong din, which is the second cross-examination ng affirmative. At bibigyan natin ng 7 minutes, mag-i-start ito. Pag nagsalita na, Brother Dino Diaz. Alright, maraming salamat sa ating moderator at sa ating kaharap, si Brother Antagonist. Una kong tanong, Brother Antagonist, sabi mo, ang usas, once and always save, nag-iikuha, ay turo ng demonyo.
tayo literal por literal sa Biblia na ang demonyo ay nagturo ng once save, always save? Meron o wala? Wala, of course, wala. Kasi ang usas wala sa Biblia. Therefore, wala tayong mababasa sa Biblia na usas. Wala nga sa Biblia. Therefore, wala tayong mababasa na turo ng demonyo ang usas. Kasi wala nga usas sa Biblia in the first place. Yes or no? Yes or no? Next question, sorry. Okay, next question. So tama ba yung sagot mo na walang mababasa sa Biblia na ang demonyo ay nagturo ng usas? Yes or no? Tama ba sagot mo? Yes or no? Wala, kasi wala nang usas sa Biblia. Yes or no? Time's up, time's up, time's up, time's up. Wala nga, wala. Sabi ko wala. Time's up, time's up, time's up. Balik tayo doon sa ano, paki-categorical ni yung tanong para maintindihan. Kasi interruption yung nangyari eh. Interruption. So, mag-object bro din, no? Sa akin direct ha. Object, sorry. Okay, sige. May objection ka ba? Ayan po. Ulitin ko na lang siguro, bali i-post na lang po yung oras kasi na-interrupt po si Brother Anta. Yeah. Bigyan mo ng counter objection yung side. Bro, antagonist, may counter objection ka dito? Sinabi ko wala. Okay. Sige. So, Iwan naman yan. Wala. okay. So, let's stick to the rules, no? Let's stick to the rules. Categorical should be answered categorically before explanation of your answer. So, ngayon, bro, Dino, naka-stop time tayo. Pakiulit mo yung tanong mo. Sige po. So sa makatwid bro, tama ba yung sagot mo na hindi turo ni Satanas ang once save, always save sapagkat wala kang mababasa sa Biblia? Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Answer? Objection, moderator. Hindi ko sinabi yun. Ang sabi ko, walang mababasa sa Biblia na letra por letra na turo ni Satanas ang usas kasi in the first place walang usas. Hindi ko sinabing hindi turo ni Satanas. Hindi ko sinabing hindi turo ni Satanas. Ang sinabi Okay. ko, walang mababasa sa Biblia letra por letra na turo ni Satanas. Yan yung sagot ko kanina. Okay. Thank you so much for that. Bro, affirmative, may counter objection ka dito? Yes, ang tanong ko po ay categorical po. Yes or no? Okay, so let's stick to the, although naintindihan ko yung objection na ang negative. So, kasi hindi daw niya sinabi na hindi turo ni Satanas. So, now, let's go back to the categorical, no? I-stop time ko ulit. So, pag-categorical mo, bro, ngayon, second time, tapos titignan natin kung sasagutin ba ito ng yes or no. Pag hindi, pwede siyang sasabihin next question kasi dahil ito ay tingin niya hindi tamang tanong or whatever man yun. So, pwede siyang magsalita dyan ng 8 seconds, no? Kung hindi niya ito sasagutin. Kasi, may karapatan din siya. So, ngayon, paki-ano mo yung categorical mo, bro. Tingnan natin. Kung sasagot. Confirmatory po ito. So sa makatwid, tama yung sagot mo na walang mababasa sa Biblia na si Satanas ay nagturo ng once save, always save. No? So sa makatwid, hindi turo ni Satanas ang once save, always save sapagkat wala pong batayan sa Biblia na dapat po Biblia ang itutuwid mo. So tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Yes, ang tama ang sagot ko na wala tayong mababasa sa Biblia na turo ni Satanas ang once save always save because in the first place wala naman talagang osa sa Biblia, walang once save always save sa Biblia. So therefore, kung walang osa sa Biblia, that is unbiblical. So therefore, the honest theological conclusion is that turo ito ng demonyo. Wala sa Biblia ang osas eh. Next question. Ito confirmatory ulit, no? Alin yung may usas na sa Biblia? Yun bang sumunod o yun bang tumalikod? Again, can you repeat the question, please? Stop time. Kasi sabi mo po, wala sa Biblia. Sa pagkakaalam mo, ayon sa Biblia, alin yung once save, always save? Yun bang tumalikod o yung tumalima? Again, I didn't get the question, please. Can you Okay. please Stop time. elaborate? Stop time. Moderator. Stop time. Paki-ano daw, bro. Pasensya na doon, no? So, bro, Dino, paki-repeat mo yung question mo and didiin mo yung categorical kung ano yung categorical doon. Go ahead. Sabi mo bro, ay hindi biblical ang usas. So sa pagkakaalam mo sa Biblia, alin yung usas? Yun bang tumalima o yung tumalikod? Okay. Objection, moderator. Objection? False dilemma, false dichotomy yung question. Okay. Thank you, bro. Counter objection mo, affirmative, meron ka? Siguro po focus po tayo sa categorical. If hindi niya po masagot or ayaw sagutin, next question po. Yeah, so bigyan natin ng Objection, moderator.
Oo. Ang question is answerable by more than more than two choices. Kasi ang sagot ko diyan, hindi isa, hindi either one. Meron tayong rules na categorical ngayon, pero bago ko i-impose ulit 'yan, meron kang right to object kung policy ba ito, and you can explain it within 8 seconds. So, pakiulit mo yung categorical muna, and then let's see if masasagot ba ito ng categorical or doon sa policy, and then explain ng 8 seconds. Bro Dino, pakiulit mo nga. Okay. Sabi mo kasi, hindi nasusulat sa Biblia ang one save always saves. One save always save. Sa pagkakaalam mo po sa Biblia, alin yung one save always save na aral po namin? Yung aral namin hindi yung aral ninyo ha? Yun bang tumatalima o yung lumalabag? Again, objection moderator, false dichotomy or false dilemma, kasi ang sagot ko dyan, wala sa choices yung sagot ko. Kasi ang usas in the first place, stand ko, wala sa Biblia. So how can he ask me question kung saan sa Biblia, kung natalikod ba o kuan, hindi natalikod. Okay, naintindihan ko. So, ang tanong kasi bro dito is categorical. So, ito ba'y sasagutin mo or next question? Next question, because the question is Okay, next question. Next question. Okay, so sa next question tayo, sabi mo, ay natumba na po ang apat na poste ni Brother Dino, pero hindi mo po alam yung poste na yun kanina. So ito pong aking tanong, yung una kong poste, pagbahagi ng katawan ni Kristo ay hindi mapapahamak. So meron ka bang mababasa litra por litra na ang bahagi ng katawan ni Kristo ay mapapahamak? Meron o wala? Wala tayong mababasa dyan, pero wala tayong mababasa na mapapahamak. Ang objection ko dyan sa sinabi mong natumba ang poste, ang argument ko dyan is natumba ang poste mo kasi ang binasa mong talata na sa pagpapatunay ng poste mo, hindi one save, always save. Hindi ko pwede kontrahin ang talata. Next question. Next question. So sa makatwid, tama ba yung sagot mo na yon na wala kang mababasa na ang bahagi ng katawan ni Kristo ay mapapahamak? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes, tama. Tama ang sagot ko na wala tayong mababasa na ang katawan ni Kristo ay mapapahamak, but it doesn't mean na that proves the doctrine of one save, always save, because the verse itself na may mababasa tayong hindi mapapahamak, it is not one save, always save, kasi walang nakalagay one save, always save. Next question. Next question. Ang pangalawang poste, hindi ikaila ni Kristo ang kanyang sarili. Meron ka bang mababasa na ikaila ni Kristo ang kanyang sarili, litra por litra? Yun yung pangalawang tindig. Yes or no? Meron o wala? Wala. Again, same answer. Hindi ko pwedeng kontrahin ang talata kasi who are we para kontrahin ang talata? Ang kinukontra ko yung interpretation mo na one save, always save yan. At kinontra ko by using my counter argument kanina na hindi yan one save, always save. Therefore, natumpa ko ang poste mo na one save, always save yan, but hindi ko pwede kontrahin ang talata na binigay mo. Sabi mo, tinumba mo ang poste. Ang poste ko po ay bahagi ng katawan ni Kristo ay mapahamak at hindi kaila ni Kristo ang kanyang sarili at hindi malilipol ang mga tupa ni Kristo at mananatili ang kaligtasan. Tinumba mo ba yung mga poste na yan? Yes or no? Tinumba ko ang mga poste na yan at ang poste na yan is yung explanation mo sa bersikulo na ginamit mo. Ginawa mong poste ang bersikulo. Of course, who am I to contradict those verses? Ay walang sila ulong ko kontra ng bersikulo. Ang kinukontra ko again is yung interpretation mo sa verses mo na yan yung poste mo. Time's up. Next question. Next question. Sabi mo, tinumba mo itong mga poste ko. At itong mga poste ko ay nasa bersikulo. So, uulitin ko ang aking tanong sa iyo. Tinumba mo ba itong poste ko na nasa sa mga bersikulong ito? Tinumba mo ba ito o hindi? Again, ang tinumba ko, ang interpretation mo sa mga bersikulo. Moderator, objection? Okay, objection. Categorical? Sabi ko, tinumba mo o hindi? Submitted. Kasi ini-impose ko according to my following questions. Submitted po. Okay. Counter objection, negative side. Wala na akong counter objection, submitted. Okay. Valid yung objection. Pakiulit na lang. Naka-stop time to. Pakiulit na lang yung tanong. Sige po. Sabi mo kasi tinumba mo tong apat na haligi ko at itong mga haligi ko ay nakasulat ito sa talata, brother antagonist, no?
So sa mga katuwid, ito pang mga talata ko na nakasulat ang mga ito na bahagi ng katawan ni Kristo ay hindi mapapahamak at hindi kaila ni Kristo ang kanyang sarili at hindi malilipol ang mga tupan ni Kristo at mananatili ang kaligtasan. Ito po ay nasa mga talata. Itinumba mo ba ang mga talatang ito na ito ipinosti ko? Yes or no? Time set, answer. Yes, tinumba ko yung mga poste mo pero hindi ang talata kasi together with your talata may explanation ka na osas yan, therefore ang tinumba ko yung explanation mo na once save always save yan, hindi ko pwede tumbahin ang talata. Next question. Ito bang mananatili ang kaligtasan sa talata? Yes or no? Again, I didn't get the question, moderator. Okay, stop time. Pakiulit yung categorical. Pakiulit yung tanong, please. Ito bang mananatili ang kaligtasan according sa Isaiah 51 verse 6 to 8? Ito ba'y nasa talata? Yes or no? Yes, nasa talata yan. Next question. Next question. Tinumba mo ba ito? Yung nasa talatang ito, tinumba mo ba ito? Yes or no? No, hindi ko tinumba ang talata kasi ang tinutumba ko dito, ang explanation mo na osas ang minimi ng talata yan, hindi mismo ang talata ang tinutumba ko kasi walang siraulong tumutumba ng talata. Next question. So ngayon, sabi mo kanina, hindi tinumba mo ang talata na pustiko. At ngayon naman ay hindi mo na ngayon tinumba. Alin ngayon yung sagot mo na tama? Itong una o itong huli? Objection, moderator. Objection. Hindi ko po sinabing ulit-ulit ko pong sinagot siya kanina na hindi ko pwedeng tumbahin yung talata kasi ang poste niya po, ang poste niya tinayo kanina, talata plus interpretation na osas yan. Therefore, ang interpretation ng tinumba ko at hindi ang talata. At Okay. therefore, kung ang interpretation na tumba ang poste kasi versikulo at interpretation. Okay. Counter objection, affirmative. Yes, categorical pong aking tanong. Okay. Categorical moderator. So, yeah, iulitin natin yung categorical, ha. Naintindihan ko yung side ninyo. Pero pinapaulit ko lang yung categorical and then I will be confirming kung ito'y sasagutin, yes or no, o whatever categorical man yan, or next question. So, pakiulit yung categorical, kaya stop time naman tayo. Una mo kasing sagot sa akin, itinumba mo ito. Kaya nga nilinaw ko sa ang poste ko po is mga talata. Binasa ko pa sa isa-isa. Sabi mo, yes, tinumba ko. Sa pangalawa, itong talata, itong mga poste kong ito, tulad ng manatili ang kaligtasan ay nasa Isaiah 51 verses 6 to 8. Sabi mo, no, hindi mo na naman niya yung tinumba. So, alin ngayon yung tama mong sagot? Yung una o yung huli? Mamili lang po. Yung So, una o yung huli? Okay, so may categorical daw po. Ano yan? Objection, moderator. The question is fallacious. Oh, yeah. Naintindihan ko. So, False dichotomy or false dilemma. Pinapapili niya ako sa tanong na wala sa choices na wala yung sagot ko doon. yeah, naintindihan ko yan. In Kasi, the first place, hindi ko sinabing tinumba ko yung talata. okay bro, okay na bro. Sinagot ko po siya na hindi ko kayang tumbahin yung talata, ang tinutumba ko yung interpretation mo sa talata. Okay na bro. Na-repeat mo lang yung explanation mo para hindi tayo hahaba. So, may categorical siya doon. So, ang mangyayari dito, sasagot mo yung categorical or next question? Okay, I refuse to answer those questions. Repetitive. Next question. Next question tayo bro din. Okay. So, next question tayo. Ayon dito sa 1 John 5:11, verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. So, tanong ko sa iyo, yun bang sinulatan po dito ni Juan, ito ba ay nasa lupa o nasa langit niya sinulatan? Of course, nasa lupa ang sinulatan niya. Nasa lupa ang sinulatan niya, but it doesn't mean yung nasa lupa na sinulatan niya ay wala yang eternal life or by eternal life ba yun o wala. Depende po sa judgment yan. So sabi mo ay nasa lupa po itong kausap niya. So tama ba si Juan sa sinabi, these things have I written unto you that believe on the name of Son of God, that ye may know that ye have eternal life? Tama ba si Juan dito? Yes, tama si Juan na may eternal life, but yung eternal life na sinasabi ni Juan, that is not absolute because you have to work for your eternal life salvation. Next question. Sabi mo hindi po absolute. Ito ba ay salita ng Diyos itong isinusulat ni Juan o salita lamang ito ni Juan? Salita ng Diyos.
lahat ng sinasabi ng mga apostol ay salita ng Diyos yan. But it doesn't mean na osas yan. Next question. Yun bang salita ng Diyos? Absolute ba yun? Yes or no? Well, depende. Objection, moderator. Objection. This is last question ha. Objection. Category Counter objection, moderator. Wait lang po. Nasa objection lang muna. Ano yung objection mo? Kasi moderator, based po sa aking tanong, una, sabi niya kasi, hindi absolute ito. At ito daw po ay salita po ng Diyos, itong isinulat ni Juan. So, tinatanong ko sa kanya kung ang salita ng Diyos ay absolute o hindi absolute. Absolute o hindi absolute? Okay, counter objection. Okay, counter objection. The question is vague. Too general. Salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Can you please specify? Oh yeah, so yun Itong yun. sinulat po ni Juan, itong sinulat po ni Juan, wait lang moderator ha, nag-i-echo. Ito bro, itong sinulat ni Juan, ang sabi ni Juan, na that ye may know that ye have eternal life. At sabi mo, tama si Juan. At sabi mo rin, salita ito ng Diyos. So tanong ko sa iyo, ito bang isinulat ni Juan na salita ng Diyos? Absolute ho ba ito? Yes or no? Hindi yan absolute ang sinulat ni Juan because according to 2 Corinthians chapter 5 verse 10, everyone is subject for the judgment. And everyone may receive what is due for the things he has done while in the body, whether good or bad. Hindi yan absolute ang eternal life na sinabi ni Juan. Time's up, time's up, time's up, time's up na, time's up. Okay, so again, maraming salamat dun sa inyo pong last rebuttal question, cross-examination. Tapos na po tayo, no? Sa first and second na rebuttal. First presentation, second rebuttal. So ngayon, dadako tayo sa conclusion natin, no? Ang conclusion natin, we have 5 minutes dito to set the time. At syempre, sa ating rules po, no? Kung sino yung affirmative, siya yung nauna kanina, siya naman yung mahuhuli sa conclusion, mauuna ang negative sa conclusion. Pero it's up to you ngayon, pwede namang mabago yan kung magkakasundo kayo kung sinong gustong mauna. So, Moderator, can I make a clarification? Nasa rules ba kung sino yung mauuna sa conclusion? Or wala? Naman ako bro. Pwede naman ako. Conclusion na yan eh. wala naman, pero yung sa DevCon naman, sa DevCon is yun yung ruling. Pero, depende sa inyo, sabi ko nga, it depends kung magkakasundo kayo. Sige, siya na daw. Diba? Sige, thank you. Okay. Bro, Dino, mag-start ka sa conclusion, 5 minutes. Okay, maraming salamat no sa ating moderator at ating kaharap, no? Mute mo na bro, please. Ayun. Ito po mga kapatid, no? Nasa lupa daw sinulatan ito. At ito daw po ay hindi absolute. Pero tama si Juan. Meron palang tama na hindi absolute. Paano yan? Kaya nga po absolute kasi tama. Meron pa tama na hindi absolute. Patay tayo dyan. At ang salita ng Diyos ay hindi absolute para kay Anta. Mga kapatid, meron palang hindi absolute ang salita ng Diyos. So makatuwid po, meron mali. Pag sinabing absolute, tama eh. So meron palang mali. Maano tayo dito? Medyo technical po itong interpretasyon na ito mga kapatid. No? Meron palang absolute na hindi tama. Yan. Ibig sabihin po ng absolute, tiyak. Ito nga, tiyak nga ito mga kapatid eh. That ye have eternal life. Alam mo ba kung anong mababasa po dito sa Pilipino? Ang salin po ng Pilipino 2001? Ito ang katiyakan na kayo'y may buhay na walang hanggan. Amen? Diba? Sabi niya pa mga kapatid. No. Tinumba niya daw po yung mga poste. Yes, una. Pagsagot niya naman sa pangalawa, no. Nagkukontrahan po doon. Sabi ko, ang poste ko pinasulat po sa mga talata. Tama pang sagot mo na tinumba mo na yon, yes or no? No daw. Therefore, malinaw mga kapatid, hindi po napamalian ang ating argumento ngayong gabi. Nanatiling nakangiti pa rin po. No? Ito po, puntahan po natin itong 2 Corinthians 5:10. Tingnan pong interpretasyon na talinuhan yung mabuti mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse
verse 10. Kailangan natin ito ma-review ang maling interpretasyon. I-review po natin ang maling interpretasyon. Okay. 5:10. 1 Corinthians chapter 5:10. Sabi po dito mga kapatid, for we must all appear. Para sa kanya yung appear, judge. See? Iba po ang for we all be judged. Iba po yun, mga kapatid. Sa for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to the hath done, whether it be good or bad. Iba po kasi mga kapatid yung nag-appear o napahayag sa hatol, sa judgment. Magkaiba yun. Sa judge. Naintindihan ba ninyo mga kapatid? Ganun pong gumamit po ng Biblia. Kaya po ang Biblia kasi hindi po nakukontrahan yan. Para po papalusutin pong sariling interpretasyon. Mali si hindi absolute ang sinulat ni Juan na ang salita ng Diyos ay hindi absolute. Yan yung wala sa Biblia sapagkat ang salita ng Diyos ay absolute. Bakit po? Inspired nga. Meron bang inspired na hindi tiyak? Pakinggan mo, ano bang sabi ni Juan? Unang Juan 1:1 hanggang 4. Pakinggan po ninyo. That which was from the beginning, which we have heard, and which we have seen with our eyes, which we have looked upon in our hands, have handled of the word of life. Sino daw itong word na ito? Si Kristo. Si Kristo daw ang salitang tinutukoy dito. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto the eternal life, which was the Father, and was manifested unto us. Si Juan din nagsabi, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye have also fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Ito na, in these things write we unto you, that your joy may be full. Narinig po ba ninyo mga kapatid? Ito palang sinasabi ni Juan. Ito yung aking isinusulat na mga bagay sa iyo. So ito ba hindi absolute? Patay tayo yan pag sinabi mo si Kristo hindi absolute. Oh. So dito po mga kapatid ha, ulitin ko. Ang apat ko na nga poste ay hindi po napamalian. Bakit po? Bahagi ng katawan ay hindi mapahamak. I-counter niya yun na ang bahagi ng katawan ni Kristo ay mapapahamak. Pangalawa, hindi ikaila ni Kristo ang kanyang sarili. I-counter niya po ito na ikaila ni Kristo ang kanyang sarili. Ganun po sa debate. Hindi ka maging establish ng panibago pong argumento. Kailangan mag-focus ka, pamalian mo ito. Pangatlo, hindi malilipol. Patunayan niya, malilipol. Wala eh. Mas lalong matibay ang ating tinitindigan magbasa hanggang sa ngayon, mga kapatid. Time's up. Time's up. 5 minutes is over Sige, na ho. thank you so No? much. Thank you so much. Sa conclusion, affirmative side. Siyempre, for fairness, bibigyan din natin ng 5 minutes for conclusion ang negative side. Bro, antagonist, go ahead bro. 5 minutes. Okay, thank you. Nakakalungkot isipin na ang tingin pala ni Pastor Dino sa word na absolute tama. Pero ang ibig sabihin ng word na absolute, especially sa mga statement, kung ang statement na ba yan is with exceptions, with reservations, or absolute. Kung ang ibig sabihin po ng statement na absolute is walang exceptions ang statement. Yan po ang sinasabi. Ang ibig sabihin ng absolute statement. Hindi po ibig sabihin tama o mali ang statement, ang word na absolute. Ang sinabi mo kanina sa Juan, sabi ko, hindi yan absolute kasi nga ang eternal life, we're still subject for judgment nga po sa 2 Corinthians. So hindi absolute ang eternal life. Ang sinasabi ko pong absolute, hindi po sinasabi tama o mali ang absolute. Ang sinasabi po na ang absolute, meaning ang statement, for example, lahat ng tao makasalanan. Is that an absolute statement? Yan po, hindi yan absolute ang lahat ng tao makasalanan kasi si Kristo tao, nagkasala siya. Yan po ibig sabihin ng absolute, hindi po yan tama o mali. Ngayon, sabi niya hindi daw natumba yung poste niya kasi ang talata hindi ko daw nakontra. Hindi. Kasi ang talata, ang mga poste nyo po is makasabay po doon is yung interpretation nyo na osas. Ang interpretation nyo, ang tinumba ko, hindi ang talata kasi walang siraulong tumutumba ng talata, kumukontra sa talata. Yung interpretation, yung kinounter argument ko. At napakalinaw na yung mga argumento nyo po is natumba.
Kahit ilang talata lang yung ginamit ko. Ngayon, sa, ngayon pa ako nakakarinig ng conclusion na i-refute. Wala pong conclusion na magre-refute ka pa, magre-rebuttal ka pa sa conclusion. At panghuli naman na point, sabi niya dito sa 2 Corinthians, hindi daw to judgment. Kasi ang appear daw, hindi daw judgment ang appear. Ibabasahin nga natin, for we must all appear before the judgment of the seat of Christ. May judgment na word. Nag-focus siya sa appear. Sige, basahin natin sa Tagalog ha, kundi pa judgment. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Yan yung Tagalog. So, ang appear, hindi ko sinasabi po na ang appear ay judgment. Ang sinasabi ko, ang buong talata, ito ay judgment kasi mababasa natin that we must all appear before the judgment. At sabi ni Pastor Dino kanina, narinig nyo naman, na exempted ang mga Baptist kasi usa sila. I don't know who's lying between us. Sabi niya, exempted kaming mga Baptist sa last judgment. Kasi sabi niya, absolute. O yan, ginamit ko na yung word na absolute. Absolute, yung hindi mawawala daw, hindi mawawala o mananatili daw ang kaligtasan. Therefore, sabi niya, ang Baptist exempted sa final judgment. Kaya na-bring up tong 2 Corinthians 5:10. At sabi niya, ang appear daw dito na word, hindi judgment. Hindi ko naman sinabi na ang appear ay judgment. Napakalinaw, for we must all appear, hindi sinabi dito na exempted, may exemption. All ang ginamit na word, for we must all appear, binito sa Tagalog, haharap tayo. Sa Tagalog, sapagkat lahat tayo ay haharap. Tinagalog na, lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo. So, including Baptisto. Including Baptisto. So, I don't know ano yung pinaghuhugutan ni Pastor Dino na exempted yung Baptist. Baka yung, yung OSAS, kaya nga sinabi ko sa iyo, ang statement ni Juan about eternal life, that is not absolute. Kasi ang eternal life, that is subject for judgment. Kung matatanggap po ba yung eternal life, hindi yan absolute. At mali po ang interpretation nyo na ang absolute is tama o mali. That is only applicable to statement. For example, lahat ng tao namamatay, pero meron bang taong hindi namamatay? It's for you to find out. That's the word, the meaning of the word absolute, hindi po tama o mali. Kaya ang sinabi ni Juan, hindi yan absolute kasi ang eternal life, you have to work for it because in accordance with 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa. Ayon sa ating mga gawa, lahat tayo. Hindi exempted ang Baptist, mabuti man o masama. Nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Time's up. Time's up. Time's up. Ang usas ay unbiblical. Time's up. Time's up. Thank you. Time's up. Okay? At dyan natatapos ang inyong pinaka debate debate issue at debate time, no? So ngayon, dito tayo sa ating final remarks. Dito po wala na po tayong debate dito, rebuttal, wala na, no? Kasi tapos na po yung debate niya eh. So mangyayari lang po dito sa final remarks ninyo is yung kung ano yung gusto niyong sabihin, pasalamatan, whatever, kung may ipopromote kayo, TikTok, online, or Facebook, YouTube, whatever, ano man yan, platform, pagkakataon na to ninyo para ihayag or ipakilala. So, wala na po mga rebuttal dito, no? Sorry. Pwede ako na una kasi bababa na ako. Sige bro, 1 minute sa iyo, Mr. Antagonist. Thank you, Pastor Dino, kasi it's a pleasure na ang makadibate mo isang pastor. It's a pleasure, I'm proud of myself na nakadibate ko isang pastor. Ako ay hamak lamang na Katoliko at nakadibate ko isang pastor. So, I'm proud of myself. So, thank you, Pastor Dino. Walang ad hominem tayo dalawa. Puro naman tayo na ad hominem sa ibang mga platform. So, thank you moderator. Thank you sa mga coins. Thank you guys. Thank you sa mga audience. So, thank you. Okay, maraming Ako lang bumaba bro ha. Ay, Ako lang sorry. magbabasa yung coins mo. Ako lang magbabasa. Sige, thank you bro.
Okay, maraming salamat sa final remarks ng ating kapatid mula sa Roman Catholic, negative side, brother antagonist. Siyempre, 1 minute din sa ating affirmative, Brother Dino ng Baptist. Ayun, maraming salamat sa mga nagpagal, mga kaibigan natin mga Katoliko. Brother Antagonist, salamat po. No? Alam naman natin na hindi naman tayo nag-aatong bawat isa. At ginagalang din naman natin no, ang mga kaibigan natin Katoliko. No? Kung baga, naglalaban-laban po tayo, naglalaban-laban man ang ating doktrina, yun yung sinasabi natin. Pero sa Antagonist, at ako po ay mananatiling magpakailanman matapos pa po itong debating ito kahit sa mga platform po. Wala pong personalan, nakafocus po tayo sa argumento. Nawa po ay nag-enjoy po kayo at higit sa lahat natuto po tayong lahat, no? At kayo na pong bahala magtimbang-timbang sa mga panig po ng Baptist. Kung gusto niyo po magkatolik, malaya po kayo.